Skin Wanderer, my life wanderers, and human beings out there. This is Ella and welcome to my Skin Wanderer and More channel. And today, we will wander one of the content that I made before. And we heard that there's an update about it. And we encountered that. We already encountered that. So, I thought of why not make a new video about it na updated na since na-encounter natin siya. And since after we settled something or the issue about it, legally. So, may pahabol kasi. So, naisip ko na bakit, di ba, parang idagdag natin sa content natin since naging part naman siya ng experience natin. So, this is also based on experience only. Our experience only, you know. So, ayan. So, yun na nga. So, i-add na natin yung kinabol. Yan. May pahabol, di ba? So, kinabukasan may pahabol kasi, which is few minutes ago lang. So, ayun na nga. This is all about the Shopee return and refund update. So, ayan na nga. I am not sure kung applicable ba siya sa lahat ng items ni Shopee or based pa rin siya sa kung magkano yung amount or parang kasi tayong binasa na rules ni Shopee regarding it and nakalagay doon na if the seller and the buyer didn't agree to each other, the Shopee steps in to help. So what happened is we ordered something on Shopee. Actually, I ordered the item on Shopee Live. Diba? May Shopee Live tayo which is may mga vouchers tayong pwedeng ma-avail na kapag nag-order tayo, nag-place order tayo or na-checkout tayo sa kanila nang naka-live sila. So, na tayo nag-order. And then, nung na-deliver na yung item, wrong item yung na-receive natin. So, una natin ginawa is, hindi tayo nag-click ng receive item doon sa ating delivered item. So, ang ginawa natin, clinic agad natin is yung return refund item. Nung clinic ko yung return refund item, sinend ko yung video and pictures na meron ako, which is, actually, kung iisipin is not enough din talaga yung naibigay ko na proof. Actually, wala akong waybill. Wala akong picture ng waybill. I don't have the video of the item while opening it. But, pinasa ko kung ano yung pictures ng item and yung video ng mismong item na naka-sealed pa rin naman yung pinaka-packaging niya sa loob. Pero, wala na yung pinaka-packaging ng Shopee natin. So, ang ginawa ko, since di ba may process si Shopee na pag-clinic mo yung return and refund, maglalagay ka ng ano yung reasons kung bakit mo nire-return yung item. And then, kapag nilagay mo na yung reasons, may mga pagpipilian doon, pipili ka kung ano yung reason mo, yung valid reason mo for it. So, ginawa natin. And then, nilagay natin kung ano yung hinihinging proof, which is the photos and the video. So, nagpasa tayong meron lang tayo na video and photo. After natin ipasa yon, syempre nakalagay na nire-review muna daw ni Shopee kung valid ba yung photos and videos and reason natin kung bakit natin gusto ng refund. And then, after ng process natin kay Shopee, since nire-review niya pa kung valid yung reasons natin and yung proof na meron tayo, I actually decided na i-message si seller. So, hindi na ako muna nagpunta kay seller. Hindi na tayo nagpunta kay seller. I wanted yung mabilis na process na. So, under tayo kay Shopee, under tayo sa kung ano yung process ni Shopee para wala na tayong kahit na ano pang argumentation sana with the seller. But I decided nga to message the seller to inform them na kung sino man yung mga personal nila, di ba? Kasi meron tayong seller, meron tayong live seller, yun yung nag-reflex lang sa live selling ng items nila. Meron din naman yata na iba yung personnel in charge sa packaging, parang ganon. So, may mga ganon sila or pwedeng isang tao lang yun, di ba? So, ayun na nga. So, I messaged the seller to inform them na ang
sabi ko ay, "Hi seller, this is what I ordered and this is what I received." So after nun, after natin i-message sa seller, after few minutes lang or maybe 1 minute lang, di ba? Si seller, ni-refund niya naman agad yung ating payment, which is small amount lang to. Pero syempre, disappointed ako kasi naghintay ako dun sa item, di ba? Wasting my time. Ina-expect ko na wala ng problema. So, ilang beses na kasi nangyari na mali yung item na nare-receive natin and o kaya defect siya. Alam mo yun, may sira, ganyan. So, may mga pinalagpas tayo. Pero the same kasi, I am not really willing to do the effort and wasting time and money. So, ayun nga, after ng few minutes lang, di ba, this seller settled the return refund issue or yung complaint natin regarding it. So, ni-refund niya naman agad. So, nakakatuwa kasi, di ba, hindi na siya nakipag-argue pa na parang whatsoever. So, since na-receive na natin yung notice ni Shopee, which is ang nakalagay ay refund completed. The amount has been released to your Shopee Pay. The refund may take 45 working days to be credited to your account. No further action is needed from your end. So, ayun nga, na-receive na natin na notification from Shopee and we also received naman din agad yung refund. So, ayun nga, na-refund na talaga ni seller. So, ang ginawa natin is binura na natin yung videos and photos and then syempre tinapon na natin yung packaging natin. Kasi wala naman na tayong kailangan pang ayusin regarding it kasi settled na, diba? Obviously, it is settled and we have no further action daw needed from our end. Diba? Sabi sa Shopee, notification. And the seller didn't even reply to me regarding it na parang, "Ma'am, baka pwede po paki-hold na muna yung waybill natin and something like those as a proof kasi we needed it." So, wala naman ng ganun. So, we already let go of it that night kasi nga settled na and that's under Shopee. Hindi tayo nakapag-negotiate sa seller lang. Tayo ay nakipag-negotiate under Shopee. Shopee's rules and regulations. So, we are under it, diba? Yung process natin is under the Shopee's rules and regulations. So, hindi lang sa seller and buyer. So, ayun na nga. So, diba? Nilinis na natin yung mga kailangan natin, yung mga sinave natin na proof as evidence regarding it. So, ayun na nga. So, ayun na nga. So, yesterday afternoon, nung na-i-deliver yung parcel and then nasettle natin siya ng 6 p.m. something. And then, earlier today, nag-message si seller sa akin, which is, ang sabi ni seller ay, "Hello ma'am, good day. Please send po ng waybill ma'am. Pasensya na po." Tapos, sad face. So ako, syempre, wag tayong magbiro sa bagong gising, magbiro na tayo sa lasing, parang ganon. So, this is earlier today, di ba? So, ang reply ko is, "Seriously, bakit po no action needed from me based on Shopee notification na?" So, ayun yung reply ko agad. And then, yung screenshot ko na yun yung nakalagay, sinend ko rin sa kanila. Tapos, sabi ko, I asked the Shopee customer service about this po. You didn't even reply to me yesterday, which is yung time sana na inaayos yung sinasettle namin yung kung ano man yung concern ko regarding their product. Sabi ko pa you cannot waste your customers' time with your very irresponsible actions, which is comment down below kung tama po ba ako o mali ako sa reply natin or sa pinu-point out natin kay seller. So, comment down below. So, ayan na nga. Reply lang siya ng sabi niya, pa-return na lang po ng product na nasa inyo po, pasensya na po. Syempre ako, why would I waste my time and money? Kasi mamamasahe pa ako going to the nearest JNT branch, diba? Para i-return lang yung item na nagkamali kang ipadala. Diba? Parang, you're wasting my time and my money. Parang
hello seller, sinettle mo to yesterday nang wala kang kahit na anong questions. And this is under the Shopee's rules and regulations, diba? So, parang ang sa akin, why would I waste my time right now? Kung kailan settled na lahat, wala na akong kailangang problemahin kasi we settled this yesterday legally, diba? So, syempre, hindi naman ako papayag ng ganon kasi yung ilang beses na nangyari sa atin. Ayun na nga. So, nag-reply pa siya na, kasi po ma'am, tapos na po ang working hours. Nag-a-out din po kami. Para sa akin lang, you already settled the concern yesterday. Diba? Bakit hindi ka sana nag-spend pa ng konting oras? Diba? Na parang i-reply mo man lang din sa akin na, ma'am, paki-hold po yung waybill natin or something like that. Or, we are still on process po. O kaya hindi mo muna sinettle kay Shopee kung ano yung concern po. Diba? Kasi nga, wala ka na palang enough time. Diba? Kasi nga, yung working hours mo, yung duty mo, tapos na. Diba? At that time. So, parang hindi ka na muna sana nag-respond sa kahit na ano kay Shopee or sa akin na customer na merong concern. Kasi meron pa namang working hours na mas mahaba kinabukasan. So, comment down below again kung tama po ba ako or si seller. So, ayun na nga. So, this is regarding our conversation after we settled everything. Natatawa lang ako kasi, you know, diba, parang after we settled everything, para siyang biglang napaisip na, wait, teka. So, meron siyang sumunod na message na ang sabi niya ay pakisend na din po ng waybill and unboxing video, which is supposedly yesterday pa sana niya hiningi, diba? So, ang naisip ko naman is, bakit pa ako magsasend ng kahit ano sa kanya? I settled this under Shopee already. This is settled. You know, settled. Diba? Hindi na ako dapat wala nang settlement sa kanya. Wala na akong kailangan ayusin regarding the seller kasi nga under Shopee na natapos. Diba? So, ang reply ko sa kanya is, excuse me, I already sent the pictures and the videos to Shopee and you already made an action regarding this. Diba parang ang sa akin, nag-send ako ng concern ko regarding the refund returns. Here's my proof. Sinend ko rin kay Shopee, ni-review ni Shopee, which is walang naging problema. And then, the Shopee didn't ask for more proof. Diba? So, kaya nga ni-review ni Shopee yung ating proof na meron tayo na sinend natin sa kanila kasi nga, sila ang magsasabi kung valid na ba yun or they need more proof, diba? For validation. So, hindi na tayo dapat magbibigay pa ng kahit na anong proof kay seller kasi tapos na tayo, kay Shopee na nga tayo dumaan diba? Para wala nang masyadong kahit na ano pang keme, diba? So, ayun na nga. So, this seller is really wasting my time. Hindi ko alam kung actually napapaisip ako if this seller ba is parang nagising ba siya bigla na parang wait, diba? Parang meron akong wrong actions na responsable ko sa trabaho ko yesterday or meron akong personal na pinagdadaanan. So, nagkaroon siya ng connection sa alam mo yung trabaho ko yesterday. And, ayun na nga, diba? So, nagkamali ako. So, wait, baka pwede kong habulin yung item kay buyer, diba? Baka, you know, wala lang sa kanya yung pag-waste ng time na, you know, diba, mag-effort na isoli yung item na ako naman yung may kasalanan, parang ganon. So, diba, and naisip ko rin, what if this seller is actually trying to do some strategy, diba? Strategy na ipapadala niya yung items nila na hindi mabenta, diba? Dahil, you know, small amount lang din naman, diba? So, hindi na, siguro naisip nila, hindi na habulin to ni buyer kasi small amount lang to, diba? Pero mag-waste siya ng time niya, diba? Effort, pupunta pa siya sa nearest courier niya, branch, para isoli yung item. And then, diba mag-waste siya ng pamasahe niya or whatsoever, diba? So, parang naisip ko, possible ba yung ganon? So, comment down below. What do you think, diba? Or nagkamali lang ba talaga si seller kasi busy siya the whole time, diba? Pagod na siya or something like that. So, comment down below ulit. What do you think of the situation, diba? So, ayun na nga, yung part of my
my reply is, I think if my proofs are not valid, you won't do any action yet until your working hour is enough to settle this. I'll go directly to customer service before do some actions. Ayun na nga, di ba? Parang sana nare-remind yung seller natin or the personal in charge na aware tayo na meron tayong pwedeng, katulad ng customer service, na pwedeng pagtanungan regarding the concern, di ba? So, ayun na nga, comment down below kung ano ba yung mga mali sa replies ko or sa actions ko regarding it. So, passing tabi naman sa ating, I don't know what happened to our recording just a while ago. Pero merong technical problems going on my cell phone, di ba? So, ayan nga, nag-slow down yung ating video, pero yung ating voice na nare-record is okay naman. So, ayun, passing tabi. So, balik tayo dun sa issue and which is our conversation, my conversation with the seller. So, ayun na nga, after ko sabihin yun na meron nga customer service na pwede kong pagtanungan and I am aware with that and I am aware kung ano yung mga kailangan ko doon sa process, di ba, na kino-concern ko regarding their product and na-settled na nga, di ba? So, ang reply lang sa atin ni seller is, way bill po ma'am. Diba? So, parang hindi ko naiintindihan kung anong hinihingi niya. Way bill po ma'am. And iba po ang unboxing sa open na po. Which is tama siya. Doon sa part na yon, hinihingian niya ako ng way bill and yung unboxing video is tama talaga siya doon. Literal na iba talaga yung video dapat ng ino-open natin or ina-unbox natin yung parcel sa naka-open na video or photo, di ba? Which is tama talaga siya doon. Pero ang sa akin is, we settled this yesterday and my proof, di ba? Yung proof ko, which is the video and the photos are valid, di ba? Valid from Shopee. Di ba si Shopee yung nag-validation nung ano natin, nung proof na binigay ko. So, ano pang hinahabol ni seller sa atin today, di ba? So, hindi ko alam kung hindi niya ba naiintindihan yung mga replies ko sa kanya kasi comment down below. Comment down below kung hindi ba naiintindihan kung ano yung mga pino-point out ko dito sa situation. So, ayun na nga. Comment down below. Tama ba yung mga sinabi natin kay seller? Yung replies natin kay seller or si seller yung may mali dito? Especially doon sa pagpapaulit-ulit natin na tapos na sinettled niya rin yesterday nung wala siyang kahit na anong problema. Diba? So, comment down below. Diba parang irritating or you still wasting my time doing this? Pero syempre ako, parang konting consideration para sana hindi naman totally sumama yung loob nila na parang tayo yung nang isa, which is tayo yung buyer na hindi naman tayo yung person in charge sa packaging nila, diba? Or yung quality check or yung tinatawag natin na parang before packaging, i-check mo muna kung ano yung order ni customer before natin ilagay sa packaging and i-sealed, diba? So, hindi tayo yon kasi buyer tayo, diba? So, buyer tayo. Ayun na nga. Diba? Parang ang dating pa is tayo yung mali here. Like, hello? Hindi tayo yung nag-pack ng order. Tayo yung order, diba? So, ayun na nga. So, ang ni-reply na lang natin sa kanya since parang hindi niya iniintindi yung mga sinabi natin. Ang reply ko is, paki-intindi na lang po yung message ko. Tapos, ang reply niya is, way bill po, ma'am. Again. Way bill po, ma'am. And iba po yung unboxing sa open na po. So, nag-reply tayo ulit ng, yes, seller. Sabi kong ganon, I'm on it, which is calling the customer service, which is I tried talaga to call. Kaya lang, I don't know, hindi ako makakonect kasi. So, ang nireply ko pa is, kindly wait for the way bill. Yung way bill natin is yung naka-receipt ng pagpapadalahan mo and kung sino yung nagpadala. Nakalagay sa packaging ni Shopee, ganon. So, ayun na nga. So, I am looking for the way bill. Kasi, syempre, tinapon na natin yun, diba? Tinapon na natin yun kasi settled na, diba? So, ayun na nga. Tapos, sabi ko, nakakaperwisyo kayo ng customer. Which is, comment down below again.
Di ba? Tama ba tayo o mali? Nakakaperwisyo sila ng customer, di ba? Kasi after they settled it, di ba, na walang problema, paghahabol sila the next day, di ba? So, ayun na nga, hindi ko alam kung sinadya ba na baka inisip ba ni seller is hindi ko maiisip na nag-undergo pala kami ng process and rules and regulations ni Shopee, di ba? Na baka pag hinabol niya kinabukasan na deleted na yung proof of videos and photos and then naitapon na yung waybill, di ba? Parang maiisip ko lang, sige, bayaran ko na lang, parang ganon. Or sige, mag-effort ako and mag-waste ako ng time to return the product, which is I will not going to do. I am not going to do that kasi ako yung napeperwisyo dito. So, hindi ko peperwisyuhin ulit yung sarili ko to do something for them, di ba? Kasi diba, paulit-ulit lang yung mga seller na ganito. And feeling ko, kaya nagbigay si Shopee ng ganitong rules na parang when the buyer asks for return and refund, instantly the seller, kung alam nila, aminado sila na mali talaga sila, the seller will automatically refund it or will do an action immediately regarding this. So, parang hindi ka na nila abalahin na paki-return si item or idaan natin sa process na meron tayong naunang video regarding this, the return and refund ni Shopee, which is pumunta pa tayo sa nearest branch ng ating JNT or courier na gusto natin, ganyan, di ba? Duman tayo sa process na yon, which is, di ba, ang hassle, di ba? And wasting our time and effort din, di ba? So, baka kaya nagbigay na si Shopee ng ganito kabilis na process, di ba? Kung mali sa seller, paki-refund na, tapos na, di ba? Di ba, na-review namin. We, as a personal of Shopee, ni-review namin yung proofs and evidence ni seller na nagko-complain, di ba? Wala tayong problema. As ikaw, seller, wala kang problema, paki-settle, di ba? Kasi, tama siya, tama si buyer, ganyan, di ba? So, ikaw, as a seller, di ba? Mabilis na process lang, di ba? So, aminado kang may mali ka, di ba? So, sinataw mo din, di ba? So again, di ba? So wala naman tayong masyadong pinaglalaban dito. It's just that nagulat lang ako kasi nga after the settlement under Shopee's rules and regulation, which is the legal way, di ba? Meron pa tayong ganito, which is mapapaisip ka lang din, di ba? Regarding the ano yung mali ba ng seller, ano yung mali ng customer. Parang ganun, wala kang hello. Hindi ako pinanganak na mandirigma, okay? So, ayun na nga. So, ayan, mukha pa tayo naguhugot dito, di ba? So, ayun na nga. Play niya ulit nga sa atin. Inulit niya lang na parang tayo yung hindi nakakaintindi sa kanya. Tapos, sa play niya lang ay sticker ng Shopee na, okay, di ba? Which is parang, so iniirita mo lang ba ako, seller, this morning, di ba? So, ayun, kaya marot. So, ayun na nga. Since wala na yung reveal kasi, and yung videos and photos, syempre deleted na kasi yun. So, ang sabi ko sa kanya, for the videos and photos, it's all deleted, seller. Since based on Shopee's rules and regulation, my photos and videos are valid as a proof. You even settled the case yesterday, di ba? And remember, seller, I settled this yesterday with Shopee. So sabi ko, my goodness, I'm still calling Shopee's customer service. You're wasting my time. You're wasting the customer's time, di ba? Ano ba? So, ang reply niya lang ay, hi po ma'am, need po ng waybill to check and process po. Thank you. Oh my goodness. So, ang reply ko is, seller collected na rin ang trash. Diba? Seller collected na rin ang trash. That's already trash. Kasi settled na yesterday. Diba? So, ayun na nga. Can you imagine kung anong perwisyo na ginagawa nyo? So, yun na nga. Lagyan lang natin ng tono yung message ko, which is pwedeng maging ganun yung tono sa kanila, di ba? Which is sa akin naman is hindi naman ganun. So, can you imagine kung ano yung permission na ginagawa nyo? I even look for the trash. Kasi yung waybill, pinaglagyan lang yun ng, di ba, nakadikit sa packaging ni Shopee. So, trash na yun, di ba? So, just me.
So, ayun na nga. Diba? Meron akong emoji na ganito. Diyos me. So, dapat sana nagda-double check kayo ng items and orders before you seal the packaging. So, comment down below kung tama ba tayo or si seller, diba? Is it our responsibility para i-check yung items natin na in-order, which is nasa kanila pa, diba? Before natin i-seal yung packaging, which is sila ang gumagawa, diba? So, ayun na nga, comment down below, diba? So, ayun. So, nag-reply naman si seller ng, "Hi po ma'am, pasensya po, need lang po, thank you." Parang hindi siya nakakaintindi talaga. O hindi ko alam kung sinasadya niya lang ba talaga na busitin na lang din tayo since nagkamali siya sa pagpapadala ng ating item and siya yung magbabayad siguro. So, parang napepeste siya siguro. Parang ganon. Actions mo yan, diba? So, there's always a consequence regarding every single action. So, we should be very responsible. Lalo na kung nasa trabaho tayong ganito. So, ayun na nga, ang reply ko ay, nakolekta na po ang basura. With this emoji, you know. Tapos, sabi ko, abulin ko po ba kung saan napunta? Dahil sa responsible niyong actions, comment down below, diba? So, wala. So, nire-replyan lang natin sila para maintindihan nila yung mali nila. Kasi parang ang dating sa reply nila is tayo yung hindi nakakaintindi nung situation, diba? Which is settled na kasi ito. So, ang sabi ko pa ay, ano po, hindi nyo muna sinisettle kay Shopee para hindi ko din nilinis na yung mga akala kong hindi na kailangan. Which is comment down below, diba? Comment down below. Tama po ba tayo doon sa point natin na dapat hindi muna nagsettle si seller kay Shopee regarding our concern, diba? Kasi pwede naman yung kinabukasan or the next day kung busy siya kinabukasan kasi meron tayong ilang days para sa process nito, di ba? So, comment down below. So, ayun na nga, and hindi na nag-reply si seller sa atin. Siguro na-realize niya na aware tayo sa kung paano yung right process nung return refund, diba? Which is, diba? Okay na okay sa akin na hinabol niya pa rin kinabukasan, do medyo nangi-stress siya ng konti sa ating morning, you know. Pero, okay sa akin kasi yung part ng content ko, yung mga seller natin na ganito, diba? Hindi natin alam kung nangiisa ba sila or nandudumblang ba sila sa part na alam mo yon, yung parang kung hindi naman nila sinasadya, hindi part ng strategy nila, marketing strategy nila, di ba? Na parang pagod lang sila or something like that. Parang nanghihinayang sila dun sa, sige magbabayad, yung ganon. Which is, para sa atin na, whatever wish nila, di ba dapat lesson learned sa kanila yon. So, kaya hindi natin pinapalagpas ngayon yung ganyan. So, ito na nga, diba? Meron pa tayong kasunod na update regarding our conversation. So, si seller, I don't know kung anong hinahabol niya this time, pero hindi niya tayo nilalet go. Kasi ang hinihingi niya is yung way bill, which is part daw ng process nila. And I don't know kung ano yung hindi niya naiintindihan na nasa basura na, diba? Reply ulit natin sa kanya kung kailangan pala yun yesterday, diba? Sana even si Shopee na magre-review ng proof natin will ask for it bago masettle. Hindi masasettle yung concern natin under Shopee kung kailangan talaga yun, di ba? Which is, comment down below, di ba? Kung mati ba talaga tayo doon o tama tayo. So nga, sinabi ulit natin sa kanya na pero settled na po yesterday without all of this, di ba? Without the conversation, with argumentation or settlement na more on talking, ganyan, di ba? So, under Shopee tayo, ini-insist natin sa kanya na alam natin yung rules and regulation ni Shopee regarding return and refund, diba? Kasi ang dali ng process na yun. So, kung ganun pa rin sana yung process niya, kung sa una natin ginawang video, kung hindi nyo pa yun napapanood, diba? So, I will just drop the link below, diba? So, ayun yung unang na-try natin na process ng return and refund. So, this is something new, diba? So,
So, ayun na nga, sabi ko ay, don't waste my time on the seller. I don't have fault on this. Which is, comment down below, tama ba ako o mali? Do I have fault on this or in this kind of situation, di ba? Doon ba sa mga ni-reply natin kay seller, tama ba tayo o mali tayo? So, ayun na nga. Kindly direct me to customer service, please, sabi ko. So, kung possible na si seller ay pwede tayong direct na sa customer service ng Shopee, we will be glad to, maging part yung mismong Shopee sa ating content right now and my concern, diba? So, para mas clear, diba? Mas maganda yung part si customer service, which is sinatry ko talagang i-contactin sana para the next time na maka-encounter tayo ng ganang situation, diba? Alam na natin and alam natin kung may mali ba tayo or may magiging mali pa tayo kapag mangyayari din na ganun sa inyo, parang maging aware din kayo, di ba, na this is what customer service of Shopee said regarding the rules and regulation and their return and refund. So, eto na nga si seller, hindi na tayo naiintindihan. Ang reply niya pa rin sa atin na, hi po ma'am, pasensya po, need po namin as a seller po para po sa standard process and check po, thank you. Seller, ano hindi mo naiintindihan? Wala na nga yung way bill, basura na nga, diba? Natapon na nga sa basura yung way bill, seller, diba? Nung hindi mo naiintindihan doon. Diba? Last night pa nga binasura yun kasi nga last night pa na-settled lahat. Collected na ang basura. So, ayun nga. I will just make an update again regarding this kasi mukhang this will continue. Kung mukhang nangangailangan ba sa seller ng kausap? Diba? Kasi continue niya pa tong conversation na daw which is wala na dapat diba? So, gusto ba ni seller na naging aware ba si seller na ginagawa natin content? Ganyan. So, ayun na nga, kaya meron lang. So, I will just make an update regarding this. Mukhang uubusin ni seller yung buong day natin regarding this concern, diba? Which is settled na talaga yesterday. So, ayun na nga. Skin Wonder, My Life Wonders, and human beings out there, and mga Shopee Farm, ganyan, diba? Shopee Farm, sellers and buyers, ayan. So, ayan na nga, comment down below kung ano yung concerns din ba ninyo regarding these issues, di ba? Ano ba yung mga na-encounter nyo din nakaparehas nung sa akin, di ba? Na parang may gantong seller din ba kayo na-encounter na settled na, di ba? Pero naghabol pa. So, yung mga ganon, comment down below. And before I forget, I just want to say thank you to all of my subscribers and to all of those who haven't subscribed yet. What are you still doing there? Subscribe now. And thanks for watching. Comment down below. So, ayun na nga. Babush, 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 bush, bush. And Skin Wonder, My Life Wonders, and human beings out there, finally, we came to an end. We ended the conversation or the settlement from the seller nga after few minutes. Kasi, diba, kanina, akala ko this will take my whole day para sa settlement. Take seller lang. Nakakalurky. So, ayun na nga, hindi ko alam kung ano din naiintindihan ni seller na yung way bill and the packaging which is part ng way bill ng ating Shopee and all of the groups and videos, evidence or something like that regarding the issue or the concern under the return refund was deleted and already gone since last night pa kasi na-settled na siya yesterday. So, ayun na nga, diba? So, inulit-ulit pa natin kay seller na wala na, babush na, gone, diba? So, ayun na nga, finally, na-realize naman ni seller na wala na nga, diba? And the seller is also asking, parang gusto niya yatang i-insist na i-return ko. Kaya lang, I don't know kung pwede po ba sa Shopee yung pinapa-return ni seller yung item nang settled na. Kasi parang yung message niya sa atin ay ginawa niyang yung word na return, hindi niya binuo. So, parang na-curious ako, wait, teka lang. Diba? Who's the person in charge here? Bakit parang gusto mo ipa-return yung item na hindi na dapat kasi settled naman na?
Pwede ba sa Shopee yon? Comment down below, di ba? Kasi hindi na tayo nagbasa ng iba pang rules and regulation regarding that, kung pwede bang gawin ni seller yon. Kasi di ba may mga ganun tayo. Bawal kay Shopee and iba pang online shops na sila mismo yung magpapakancel ng order mo, yung ganon. So, napaisip tuloy ako, bakit yung return na word hindi niya binuo? So, ayun, comment down below, diba? So, ayun na nga. Okay naman, diba? Para sa new update ng ating Shopee's return and refund, kasi parang na-elaborate pa natin na meron tayong na-encounter pa na ganitong situation, which is situation with seller. So, I hope walang maka-encounter ng ganito kapag return or refund tayo ng item, kasi waste of time talaga siya. Kasi diba, we're still having the conversations, diba, nag-explain tayo ng paulit-ulit sa seller, ganyan, or the person in charge, diba, regarding the concern, diba, parang waste of time siya, and parang stressful siya in a way na gusto ni seller na i-explain sa kanya nang hindi niya masabi yung gusto niyang mangyari. Kasi siguro parang pwedeng maging problema kapag kakausap ka ng customer service agent ng Shopee. I think ganun yung mangyayari kasi parang hindi niya masabi directly sa akin kung ano yung gusto niya. So, I think baka magkakaroon ng problema sa ganun. Kaya lang, syempre, ako, ilang beses ko na nga na-encounter na kailangan ko mag-return, refund, ganyan. Waste of my time and my effort and my money din. Kasi kailangan ko pa pumunta sa nearest ANT branch or courier, di ba? Courier na pinipili natin. Which is, hindi naman dapat para sa buyer na hindi naman, wala namang mali, di ba? Hindi naman tayo yung may mali. So, para sa akin lang, this is a small amount of money, but again, hindi natin gustong i-tolerate kasi yung mga seller na hindi nila tinatake seriously yung work nila, kaya nagkakaroon ng mga gantong problem kapag sabihin natin actually, sa Shopee, napakadali ng process ng shipping, di ba? Yung shipping days nila, parang kaya nilang gawing 1 day lang eh. Lalo na kung nasa Luzon ka lang, di ba? May express talaga sila. Literal na express yung kanila. So, ayun nga, gusto mo mangyari is as a seller strategy mo na, or as a seller na sa live selling na nagpa-flex ka lang, ganyan, o kaya isa ka sa part ng admin nila na reseller ka ng part ka ng nung store ng which part ng Shopee, di ba? Under ka ng ganitong shop. Tapos parang gusto mo lang is makabenta ka. Diba, hindi pa rin siya, this is not okay. Huwag tayong gumawa ng mga strategy natin na makakapanglamang tayo, diba, para lang kumita tayo, yung ganon. Kasi, hindi naman talaga siya okay. Diba? So, ayun lang. So, I hope we as a seller and as a customer, as a buyer, alam natin dapat talaga kung paano yung process, alam natin yung responsibility natin para, kasi medyo nakaramdam tayo ng guilt nung hindi ko na kailangan bayaran yung item na napadala sa akin kasi sinettle naman agad ni seller. Parang nakaka-guilty din, di ba? Na parang sino yung mag-shoulder, parang ganun, di ba? Kaya lang, as a seller, di ba? Alam mo dapat yung responsibility mo. Lalo na kung nasa packaging ka, di ba? Alam mo dapat kung ano yung responsibility mo para hindi ka magkaroon ng mali, di ba? So, ayun na nga, at sana may tayong nakukuwang aral, di ba? Sa mga gantong situations. So, ayun na nga, Skin Wanderer, My Life Wanderers, and human beings out there. It's 2025, and it's going to be February already. You know, January will be papush gone soonest. So, ayun na nga, diba? February is coming, and when we say February, it's Valentine's Day, it's Hearts Day, you know. So, ayun na nga. So, hindi mo na ako mag-greet nun kasi nga, wala pa naman talagang February. But, ayun na nga, diba? So, see you on the next Wandering. Skin Wanderer, My Life Wanderers, and human beings out there. Babush!